Ayan, kain tayo. Kain po tayo. Tot, makakain kami ng tanghalian ni Nanay Bianang kung maganda. Di ba tinuro ko sa'yo yan? Oo, tinuro mo sa akin yan. Hindi ka nakain na tayo. Sige, natandaan mo na. Natandaan ko na nga eh. Magaling ka magturo eh. Sige, ikaw magkulang. Pang tindahan. Sa pambayo. Tinuro hanggang dito. Ginama mo. Sige na, kakain tayo. May nga anak ko, masarap ng pagluto talaga. Kinakapampangan ako, hindi ko maintindihan. Masarap daw yung aking pagkakaluto. Kami ngayon, dalawa. Dito na kami sa loob ng pamamahay. Hindi kami nakakalabas. Maliban na lang kung meron akong bibili na wala pag-iwanan, ginagawa ko, sinasama ko siya. Maano naman to, mabait naman tong iwanan sa tricycle. Hindi nag-uuli. Ito ulam namin na ginisang kalabasa na may talong tapos nilagyan ko ng noodles at mayroong buto-buto ng manok ang palasa. Di ba? Ayoko nga pala. Ito nagsasinanay kasi ano ngayon, nagsasalita siya ng isa. Ngayon siguro talaga pagka may edad na, yung function ng utak siya nagkaano na. Kumbaga sa akin na nagmamalfunction na. Oo, minsan ganun rin eh. May mga bagay na akong nalilimutan. Buti dito pa nakakalimutan huminga. Ito lang, routine. Pagising ng maga, pakakainin ko yung nanay, papalitan ng diaper, papalitan ng damit, hugasan. Tapos, yun, balik na naman sa kwarto, matutulog, tanghali, luluto, kakain, papalit ng damit, balik na naman sa kwarto, hapon, magluluto, kakain, papalitan kasi ng damit, hugasan, papalitan ng diaper, balik na naman sa kwarto, matutulog na. Paghihintay na uli ng umaga. So, ibig sabihin, sa susunod na araw, ganun ulit. Routine. Ang naiiba lang siyempre yung ano yung kinakain mo, ano yung pang-ulam mo. Mukha na ako yun. Hindi ko na nakalimutan. Mahirap din ang luto ka. mag-isip ng lulutuin, lalo na kung ano. Kung wala kang lulutuin. Apat naman hanggang dito. Yan, sinulo ko na yun. So, maano siya ngayon, magandang kumain, hindi katulad ng mga naunang araw na tamid, kumbaga, wala sa mood. Kailangan pang pilitin para lang kumain. Ang una ko dito sa gulay, yung balagbog ng manok, sayang naman kasi kung tatapon. Hindi ko na siya binigyan kasi puro buto. Kaya mo siya kumain muna ng gulay ngayong araw. Ayan o. Magaling siyang kumain ngayon. Yung kapag maaga tong gumigising at maganda ang panahon, ginagawa ko, pinaiinitan ko muna siya. Diyan lang sa labas.
Yung lugar kasi namin is ano eh, palibot ng bukid, rice field. Tapos tabi kami ng irrigation road. Maganda naman yung daan, simentado. Si Mrs. kasi nasa Manila pa rin hanggang ngayon, nag-aalaga naman ng anak ng aking panganay. Wala kasing kasambahay at saka bago. mahirap din kasing kumuha ng kasambahay ngayon kapag hindi mo kilala. Lalo na baby ang aalagaan. Kaya yun, tsaga-tsaga ako nag-aalaga ng nanay niya, biyanang ko. Mrs. naman, nag-aalaga ng apo ko, nasa Manila. Kung kailan kami tanda na, kami nagkahiwalay uli. Kasi during my younger days, dahil nga sa uri ng trabaho ko, saan ako sa malalayo. Buwan ako umuwi. Kaya yung mga bata, kay Mrs. halos lumaki. Ako lumaki sa Dayo. I mean, lagi kasi ako nasa Dayo. Noong namang mag-retire na ako, sila naman yung nasa Dayo kasi may mga trabaho na rin sila. Yung mga aking pangalawang anak, although malapit lang dito sa amin, bihira din ako mapuntahan kasi nga may pamilya na rin. Pupunta naman dito every Saturday. Tsaka yung pangalan ko nga pong babae, tuwing Sabado, kung pumaparito yun, tulungan ako mag-alaga din kay sa lola niya. Dalagitan na kaya marunong na rin sa buhay. Tulungan mo na ako yan, bro. Matatapos na siya kumain. Minsan nag-aaway kami nito pagka oras ng pagkain. Sabihin mo, subuhan kita. Ayaw naman niya pasubo. Natanggol ko yung balat ng manok kasi tumataas yung aking cholesterol. Siguro, tigandaan ko na. Ganito lang kami. Halos, routine. Daily routine. Ang nagbabago lang yung suot na damit, yung kinakain. Pero yung ginagawa, umiikot lang, cycle. Umaga, tanghali, hapon. Paminsan-minsan, nakakasaglit. Pag ito ay medyo tinanghali ng gising, nakapaglinis pa ako ng bakuran, nakapaggamas. Kaya lang ngayon, mahirap na siyang iwanan kasi nagnininja na naman. Para kanina, naglakad na naman. Buti napansin ko habang ako nagluluto. Iniiwasan kasi yung matumba siya tapos mapasama ang bagsak. Kasi one time may isang gabi na nahimbing ako ng tulog. Yung pala siya nagising, lumabas ng kwarto. Nag-ikot na rito sa salas. Tapos nung magising ako, nakita ko nakaupo doon sa may harap ng pintuan ng kwarto namin. Mabuti hindi napasama yung upo niya. Napagod lang siguro kaya napaupo. Tinanong ko bakit kako lumabas. Sabi niya, siya daw ay magsasaing. Yan ang sabi. Kaya mahirap iwanan. Nakakapaglakad pa kasi ito ng kanya. Kaya lang pag may mga step kasi yung kwarto namin dito baka mapasama lang. Tapak, matumba. Tapos yung bagsak niya is hindi maganda.
mahirapan. Yung nag-aagaga. Ayan. Yan, pagkatapos niya kumain, papailamin ko naman ng gamot. Tapos papalitan ko uli ng suot na pants kasi malamig ngayon yung malimit siyang umihi na babasa yung kanyang higaan nga ngayon basa. Yun lang at magandang hapon. Samahan niyo ako sa susunod na video. Yan, sarap ganon. Huwag niyong kalimutang panoorin ang aking mga video. Thank you.